ko, totoo, Janet. Mas importante yung totoo kaysa sa picture. Tama ba ako? Okay. Sino taga-Pangasinan dito? Taga-Pangasinan. Wow! Dami. Doon ko pinanganak. Pangasinan. Nag-migrate ako sa Maynila nung nag-college po ako. Ako po ay nag-aral ng physical therapy. Katulad nyo rin po. Gusto ko rin ako mag-abroad. Bakit po? Dahil ako po ay pinanganak na hindi naman po mahirap, hindi naman po mayaman, hindi rin katamtaman. Magulo ba ang kausap? Kung ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti, yun po ang buhay ko. So, bata pa lang ako, nasa puso ko, gusto ko talagang yumaman. Gusto ko talagang magbago ang buhay ko. Dahil napakahirap maging mahirap. Tama ba ako? At alam ko, masarap maging mayaman. Sino gusto mo yumaman dito? Taas ako. So, ako ay nag-migrate ng Maynila. Nag-aaral po ako sa UP. Graduate po ako ng physical therapy sa University of Perpetual. Layo, no? Pagkatapos ho, nung ako ay nag-aaral noong 1998, graduating student po ako noon, nakikita ko sa isang kumpanya na katulad din nito. Katulad niyo rin, hindi rin interesado nung una, siguro. Pero bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Batang-bata pa ako noon, 1998. So, anong kumpanya ko yun? Forever Living. Narinig mo ba yun? Matanda ko, 1998. Ganito rin ho, maraming tao. Sa Maynila ho yun, Ortigas. Katulad ng sinabi ko, present but mentally absent. Tinan nyo nga yung katabi nyo, baka mentally absent. Baka nakatingin lang sa akin, buwan ko talaga ni Sir. Walang marinig sa sinasabi ko eh. So, bakit po ako napasali? Yung tao nag-imbita ko sa akin, first month niya ho, kaklase ko ho yun, babae. First month, kumita ko siya ng 1,100 pesos. Malaki maliit? Malaki maliit? Maliit po yun. So sabi sa akin, tinanong kumita, pinapakita sa mukha ko. Ako naman, hindi ako na-convince. Bakit ko? Napakalita pera ko yun. Second month niya ho, kaklase ko ito. Part-time niya ho, tumanggap siya 4,000 pesos. Diniretso ko siya. Sabi ko, 1 plus 4, 1 plus 4? 5. In 2 months, 5,000. Sabi ko, pag tayo pag-graduate natin, baka isang buwan lang natin yan. Sabi sa akin, hindi. Sa negosyo, mag-umpisa sa maliit, bago yan lumaki. Hindi ka tulad sa employment, pag sabi ng boss mo 10,000, magbalik-baliktad ka, 10,000 lang yan. May point siya, di ba? Pero hindi ako sumali. Third month, tumanggap siya, 12,000 pesos. Yun, tumahimik na ako. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Wala akong trabaho eh. Ganyan tayo mga Pilipino. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, walang datong. 12,000, 1998, part-time, estudyante. Malaki mali. Part-time, malaki mali. Sali ako hindi. Hindi. Alam niyo bakit? Oo, malaki mo yun. Pero balik-balik na rin naman natin, sales pa rin po ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Ibig sabihin, kikita ka lang pag may benta. Sabi ko sa kanya, next month, wala kang maimbita, wala kang mabenta. May kita ka wala. Sabi sa akin, wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sigurado. Hindi ka tulad pag nagtrabaho tayo, 15 at 30, sigurado meron kang sweldo. Yun ang sigurado. Hindi ako sumali. Siya tumuloy. Wala siya sinabi ko din. Lalaki. Kung lalaki. Yung mata lumalaki. Lalaki. Sige, lumaki ka, sabi ko. Fourth month came. Dumating mo siya. Babae ko ito, kaklase ko. Ang layo pa lang. Nakatatalon na. Hawak yung cheque. Tumatalon. Sabi ko, tingnan mo! Yung bata, gumagano yung bata. Hindi ko alam ano titignan ko. Pagkakita ko, 52,000 mga kaibigan. Lahat ng balahibo ko tumayo. Nasubukan niyo na ba yung tinayo ng balahibo? Yes. Lahat ng meron sa akin tumayo. Bakit tumatawa ko kayo? Balahibo. Iba yung iniisip nyo eh. 52,000. Isa lang sinabi ko. Kung kaya niya, kaya mo. Mga kaibigan, maduda ho akong tao. Sabi ko, cheque. Ang cheque tumatalbog. Ang cheque, pwedeng walang pondo. Hindi pa yan pera. Ganun ako kaduda. Sabi ko sa klase ko, sige, kung totoo yan, i-cash natin. Samahan kita. Kinabukasan, sinamahan ko. Green Hills, BPI. First time ko pumasok sa bangko na punong-puno ng tao. At halos lahat ng tao,
check-in, nakapila. Nagtatanungan, magkano check-in, magkano, sa'yo, magkano check-in. Kaya sabi ko, no, sabi, bumaba sa akin eh. Bakit? 48,000 lang. Yabang, sabi ko, bumaba pa daw yun. 48,000 lang. Napansin ko, may mga first-timer na katulad ko, na nagmamasid-masid. Tapos yung mga check-in, magkakakilala. Feeling ko, pinagkakaisahan kami. Pinagkakaisahan tayo dito. Eto na, wala akong pakialam. Hindi ko kilala yung mga yun eh. Ang kilala ko, yung kaklase ko, yun ang babantayan ko. Kung ito yung teller, ito yung pila. Andito yung klase ko, wala ako sa pila. Nasa tabi ako, bakit? Wala akong check eh. Natawa sa pipila. Nasa tabi ko lang siya. Habang papalapit na papalapit ko sa teller, kinakabahan mo ako. Bakit? 52,000 mo yun noong 1990. Napakalaking pera mo nun. Habang papalapit na papalayo ko ng papalayo. Alam niyo bakit? Kung sakaling hindi totoo at magkahulihan, kunyari hindi ko kakilala. Bahala siya, di ba? Bakit ako sasama sa kanya? Eto na ngayon. Binigay yung cheque. Yung puso ko talang boom, boom. Binigay yung cheque. Hiningan ng valid ID. Binaliktad. Tinatakan. Pinasok sa validating machine. Sabay pinapirma. Sa loob-loob ko, totoo na to. Kumuha ng tigpa 500 na bundle na pera na ganyan kakapal. Pinasok doon sa, ano yung machine na nabibilang? Oh, yeah. Sinabayan mo, 52,000 mga kaibigan. Binigay sa klase ko babae. Hindi ko napigil ang sarili ko. Kahit napaka-negative ko sa harap na maraming tao, sa harap ng teller, hinawa ko sa leg. Ang galing mo! Ang galing mo! Hinalikan ko. Pagkalit ko, hinugot yung 2,000 para sa'yo. That night, hindi ako makatulog. Nasubukan nyo hindi makatulog? Hawak mo yung 2,000. Siya 50. Makatulog ka? Ang layo, di ba? 2,000, 50,000. Di ako makatulog. Isa lang sinabi ko. Kung kaya niya, kaya ko. Ginawa ko yung business. Batang-bata ko. Di pa ako gumagraduate. Lahat, ang klase, barkada, kamag-anak, kapitbahay, naging boyfriend, naging girlfriend, lahat, pinagsama-sama ko. Inipit ako. Good news po. Wala sumali. Tatawa-tawa kayo, subukan nyo. Ingat-ingat kayo mag-impita. Nakakayos mag-impita, no? Yung text ka ng text, oo na oo, di naman tanapin. Oh, yes! Ito masakit. Text, pupunta. Ang tagal mo nag-aantay, walang dumarating. Bakit yun? Ito mas masakit. Pumunta. Umaten. Di ba sarap ng feeling? Yes, umaten. Pagpasok dito, ano to, networking, sabay alis. Di ba bakit yung galon? Nasa loob na lumalabas pa. Pero ito pinakamasakit sa lahat. Umupo. Pumalakpak. Pag ikaw yung nag-imbita, ang sarap ng feeling. Yes, grabe na to. Yes. Sino gusto niyo mama tumasa ka ba? Yes, totoo na to. Pagkatapos ng seminar, sali ka, hindi. Yun na nakakainis sa lahat, ano? Tatawa-tawa yung tinay yung katabi nyo, malamang isa yun dyan. Anyway, mga kaibigan, 1 year, nag-imbita ako walang sumali. Walang sumasama sa akin. Sa tingin nyo, mag-quit ako? Uy. Hindi ako nag-quit. Alam bakit? Sabi ng klase ko, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Yun ang pumasok sa isipan ko. At hanggang ngayon ho, yan ang iniisip ko. Hindi ko makakalimut. Alam niyo bakit? Kung hindi ako sumubok, hindi ako nagseryoso, hindi ako sumali, sino kaya ako ngayon? Ano kaya ako ngayon? Malamang, empleyado ako ngayon. Hindi ko alam. Siguro ahente. Hindi ko alam. Siguro artista. Hindi ko alam. Kung makatawa ka, yayabang ninyo. But, ang buhay ba, malaman mo mangyayari sa'yo? After 1 year, sabi ko sa sarili ko, 1 more year. Bakit? Bata pa naman ako eh. 1 taon pa. Pag nagkamali ako, okay lang. Bakit? At least, 2 taon lang. Nakuha niyo ako? So, sumubok ulit ako. Pinag-aralan ko yung sistema. Hindi ko na upabahin. Nung nalaman ko yung sistema, hindi ako sikreto. Sistema. Nung nalaman ko yung sistema, nag-manager po ako doon, kumita ako ng malaki, naka 6 years po ako sa kumpanya niyon, umalis po ako doon after 6 years. After 6 years, 18 million po ang kita ko. Pwede na, di ba? Kaya hindi ko tapos. After 6 years, umalis po ako doon. Bakit? May nakita ko sa kumpanya. Hindi ko kakahiya, hindi ko pagmamalaki. At least alam niyo, isang pinanggalingan ng isa sa may-ari. Sumali po ako sa first quadrant. Narinig niyo na ako ba yun? Yes! Sumali ako first quadrant. 6 months lang ako doon. 6 months. Pero after 6 months, 1.2 million kinita ko. Pwede na? Pwede. After 6 months, umalis po ulit ako. Nag-join ako sa kumpanya iGen Portal. Yun!
Doon ako nakaipon ng malaking pera. Alam niyo bakit? 1,000,000 isang buwan ang kinikita ko. Grabe, no? Grabe, no? Kundi tayo-tayo rin. Tayo-tayo rin. Pag may problema, tayo-tayo rin ho magtutulungan. Bakit namin ginagawa to? Kami mga Pilipino. Lahat na ho kami may-ari. Mayaman na ho kami. Totoo yun. Pumunta ako dito, ako pa rin yung may-ari. Tama mali? Pumunta ako dito, mayaman na ho ako. Eh bakit ako nandito? Gusto ko pa yumaman? Hindi ako. Mayaman na ako eh. Eh ba't ako nandito? Simple lang ho. Nasa taas ko kami. Nagbalik. Before, dati May ho, kasat- nasa baba ako. Ang hirap sa baba. Ang hirap na walang pera. Alam niyo, sanay ko mag-commute, mag-tricycle. Pabalik pa Iba ho, ito. ang hirap. Imbes ng pauwi. Pero ngayon, iba na ho ang buhay ko. Pag-isang umaga, ano sinasabi ko sa driver? Nathaniel, pakiayos yung sasakyan, alis tayo. Ano sinasabi sa akin ng driver? Sir, alin pa sa mga sasakyan mo, ay PPP natin. Iba sa pera. Eh mga kaibigan, driver ko, alam niyo, ay hindi ko nasabihin magkano sweldo ng driver ko, baka gusto yung umuwi, kami na lang mo driver niyo. Yung mga kasama sa bahay, anak yun ng sweldo. Bakit? Kasi gusto ko maramdaman nila na ako willing tumulong. Hindi ko sila tinuturing na driver lang. Pag maganda ang tulong mo sa kanila, mamahalin ka nila. Tama? So, mga kaibigan, social growth, pagtulong sa kapwa. Yun ang aim global. Tutulong mo tayo. Tumutulong mo kayo sa mga pamilya niyo. Tama? Pero di ba mas maganda? Huwag puro pera padala nyo. Padala nyo ng business. Yes. Kasi pag puro pera papadala mo, masasanay ang Pilipino. Sabi nga nila eh, ibigay mo yung kamay, ang kukunin sa'yo yung braso. Ibigay mo ang braso, kukunin pati kabilang kamay. Ibigay mo dalawang kamay, pati katawan mo kukunin nila. Tama mali? Bakit? Kasi tayo din, sinanay natin sila eh. Sinanay natin sila ng ganun eh. Ang gawin natin, bigyan natin sila pagkakitaan. Don't give men a fish. Teach them how to fish. Nakuha niyo ba? Bakit? Ako, may tumulong mo ba sa akin? Nung sumali ako noong 1998, gusto ko pa niya nabanggit ko kanina. Mas malaki yung membership. 9,000 pesos. That was 1998. Wala akong pera. Estudyante ako. Pero sabi ng speaker, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming Dahilan. Sa English, if there's a way, if there's a will, there's a way. Tama? Nabaliktad ko na. Sa Tagalog, pag may daan, may kalsada. Mga kaibigan, wala akong pera. Pero sabi sa akin, gawa mo ng paraan. Bakit? Yung membership ko, one time lang. Hindi buwan-buwan. Hindi taon-taon. Sa ibang negosyo, mamumuhunan ka. Pag kumita ka, sa'yo ba yung hindi mo? Ibabalik mo, ikutin mo yung pera. Habang lumalaki negosyo, lumalaki ang puhunan. Tama ba? Dito hindi ho, yung membership mo, one time lang. Hindi ho, buwan-buwan. Hindi ho, taon-taon. After 1 year, pagbalik mo ho, kunyari ka nag-active, member ka pa rin ho. Then hindi ka buwan-buwan o maya-maya, sali na sali. Nakuha niyo ako? Uy, dyan pa ba kayo? Yes. Tagal nitong kita. I'll give you more tips. Number 1, pag-aralan niyo yung negosyo. Paano pag-aralan? YouTube, Facebook, Internet, brochures. Magtanong ho kayo, alamin niyo, tanongin niyo kami, imbestigahan niyo kami. Malay niyo, alien ako. Nakuha niyo, alamin niyo. Pangalawa, gumawa kayo ng prospect list. Importante yung may papel. Isulat niyo lahat ng kakilala niyo. Pati sa Pilipinas, isulat niyo. Pati sa ibang bansa, isulat niyo. Bakit? Ang market mo, hindi lang Singapore. Ang market mo, hindi lang Pilipinas. Buong mundo. Nakuha niyo ako? Yes. So, malaki ang market niyo. Pangatlo, gusto niyo ba bumalik kami dito? Yes. Alam niyo, umiikot kami ng buong Pilipinas hanggang iba't ibang bansa. Lagi namin tinatanong yan. Lahat, pag sumasagot ng ganyan, alam niyo, kaya isa na napansin ko, dito lang sa Singapore, walang kabuhay-buhay. Sabi ko, gusto bumalik kami dito, yung mga itsura niya, yes! Sabi yung isang lalaki. Alam niyo, hindi ako sa nagmamayabang, pero I am one of the most requested speakers sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. Hindi ko alam, siguro dahil sa itsura, ewan ko. Pero alam niyo, tuwing tinatanong ko yan, lahat talaga nagpapalakpak ko ng sisigawan. Dito ako. Uulitin ko yung tanong ko. Gusto ko makonvince niyo ako. Gusto ko bumalik ako dito? Yes. Meron pa rin hindi pumalakpak. Alam niyo, isa Kasi lang sa may hindi hawak ng pumalakpak, cellphone. ni Anino ko, hindi babalik dito. Alam niyo bakit?
Eh, syempre naman, kung di kami welcome dito, bakit kami babalik dito? Uulitin ko yung tanong ko. Sana ma-convince si Isaac. Eh di, yung ginagawa natin, tinatangkilik natin, foreign products instead of Filipino products. Tama! Eh, bakit yun ang products yun? Teka. Our company is AIM Global. Hindi po AIM Philippines. Ano ibig ko sabihin nun? Paggawa sa Pilipinas, hindi ko minamaliit ang Pilipino produkto sa Pilipinas. Specifically, food supplement. Paggawa sa Pilipinas, dadalhin mo sa first world country. Ang gawa sa Philippines, third world country, hindi ko magkiklik. Ang kailangang ibenta mo, yung tatanggapin sa buong mundo, which is Nature's Way products. Nakuha niyo ba? Yeah. So nilabas namin, Nature's Way products. Nagpagawa kami ng produkto na wala silang mabibiling produkto kahit sa mundo, sa bansa, anong parte ng mundo, nagawa ng Nature's Way, kundi sa AIM Global lang. Nakuha niyo ako? So nagpa-formulate kami. Sabi namin, Nature's Way, formulate ka ng product para sa amin. AIM Global. Ginawa ko, binigyan kami ng quota. Magkano? We need to sell 20 million worth of products on our first year. Kung hindi kami makakabenta ng 20 million worth of products on our first year, kukunin yung exclusivity ng product, ibibigay sa iba. On our first year, ang benta mo namin, hindi yung 20 million, 175 million. First year alone. First year alone. Ibig mo sabihin, kung hindi binigay sa amin yung product, ibinigay sa iba, bebenta rin ho yun. Dahil maganda ho yung produkto. Now question, okay, Filipino products yung meron tayo. Di ba gusto natin i-push yun? Yes. Ganito ang idea. I-push muna natin American products. Bibili ba ito ng mga foreigners? Yes. Gawa ng Nature's Way. Nakuha niyo ako? Gawa ng Nature's Way. Pag binibili nila, ginagamit nila, nagustuhan na nila, pag nilabas natin yung second product, secondary product, ano yun? Yung coffee, yung chocolate, na gawang Pilipino, bibili na rin ba nila? Yes! Bakit? Dahil nasanay na sila gumagamit ng AIM Global products. Nakuha niyo idea? Darating panahon, puro Filipino products na, inumpisan lang natin ng Nature's Way products. Maganda ba? Next question. Okay, maganda yung produkto. Yung marketing plan. Sabi nila, ang binary, pyramiding yan. Networking, pyramiding yan. Pero tatapatin ko kayo. 2 months ago, sumali po ako sa Rotary Club. It's a very prestigious club ng mga mayayaman. Nang job lang nun ay magbigay ng support o donation sa mga medyo nahihirapan. Sumali ako doon. Hindi para rekrutin yung mga Rotarian na yun. Mayayaman ho. Lawyers, doctors, justice, congressman ho ang mga nandun. Naimbita ako, bakit? Eh, sabi nila, makakapag-donate ka sa amin, makakatulong ka. So, to cut the story short, sumali ako. Eh, meron silang classification. Ano yung classification? Ipe-present mo, sino ka? Anong trabaho mo? So, sa harapan ng mga lawyers, doctors, pinesent ko ang AIM Global. Alam ko na kung pasasipan nila, pyramiding yan. Kasi nakita nila yung bilog. So, to cut the story short, hindi ko na sila pinagtanong. Pinesent ko sa kanila. First question, pyramiding ba yan? Hindi yung pyramiding ang networking. Networking, ang dami na networking sa buong mundo. Amway is the #1 networking in the whole world. Amway. Ibig sabihin, ang tagal na ng Amway, pyramiding ba yun? Hindi yung pyramiding yun. Now question, ang sabi nila, kumikita, yung mga nauna. Yung mga nasa uli, talo, kawawa. Ito sagot ko. Una, common sense. Alam nga, yumaman yung nahuli. Mali. Kapag ang nahuli ng yaman, ano yung tsura natin? Mauna kayo. Bakit? Yung yaman nahuli, mauna na kayo. Tama? Common sense naman. Mauna, yaman. Second question. Eh, paano yung mga nahuli? Ito ko na sabihin sa inyo. Hindi porke nauna ka, yayaman ka. Paano kayo? Ang daming Pilipino dito. May mga Singaporeans, maraming foreigners. Mahimik ka ba natin sila? Yes! Now question. Kayo ako narinig yung AIM Global ngayon. Kung hindi mo gagawin yung part mo, kahit nauna ka, hindi ka rin yayaman. Nakuha niyo ako? You have to do your part. Now, second question. Sige, gawin namin yung part namin. Nauna kami. Hindi kami yayaman. Tama! Paparin na ulit. Teka. Remember, hanggang 24,000 per day lang maximum. In effect, pag kumikita ka ng ganun, yung downline mo kahit nasa ilalim, pwede rin kumita, aabutan ka. Ito mas matindi. Ikaw 1 head. Yung downline mo nasa ilalim, 7 heads.
Lahat yun napuno niya. Itago ka niya. Tama ba rin? So, hindi porke nauna, siya mayaman. Para maintindihan nyo, nung nasa isang kumpanya ako, member ako, my partner, Francis Miguel, nasa top po siya. Isa sa pinakauna. Nasaan po ako? Pang 11th generation niya. Malayo na ho ako. 11. Pero ano nangyayari? Yung check-in namin, nagpang-abot, naging pantay ho kami. Hanggang sa nalagpasan ko. Bakit? Kasi mas masipag ako eh. Nakuha niyo ho? So, last question. Kung maganda yung produkto, bakit hindi namin narinig yan? Ba't ngayon lang namin narinig yan? Bakit wala sa brochure? Bakit wala sa radio? Wala sa commercial? Sa Maynila, wala sa mga billboards? Bakit hindi yan sikat? Sipin ako. Because the system is network marketing. Para ibenta yung produkto, kailangan ng word of mouth, hindi o ng tri-media. Kasi kung tri-media gagamitin namin, gagastos kami ng milyon. Artista, milyon ho yun. Nakuha niyo ako? Billboard sa Pilipinas, 10,000 ho per month. Pwede natin gawin yun. Kahit ano pwede mo ilagay, wag lang bastos. Wag lang sobrang bastos. Kahit ako pwede. Papicture ako. Pwede ho. Eh bakit di namin ginagawa? Kasi sayang igagastos. Yung gagastos, ibibigay namin sa mga distributor na katulad ninyo. Ibig sabihin, yung user pwede maging pusher. Nakuha niyo ako? Kaya pag naging member kayo dito, may tanong sa inyo, ang trabaho mo? Sabihin nyo, pusher. Sino yung mayaman? User, pusher. Pusher. Sabay sa iba, the moment na lumabas ko kayo dito, wala kang iba, kundi ko. There's an Indian chief, 65 years old. Kinasal sa isang babae, 18 years old. Na-imagine nyo ba? 65 kinasal sa 18. After the marriage, after the wedding, what's next? Dito pa sa Singapore, di uso ang reception? After ng kasal, honeymoon na agad dito?